Hallelujah. Tayo po yung manalangin. Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat. Kami po yung narito sa patuloy na ipagpasalamat, Lord, sa pagkakataon na muli. Kami ay pinito mo sa lugar na ito upang kami ay makapakinggan na yung salita kami sa amin, Lord. At patuloy, O Diyos, tingin kami ng kapatawaran sa lumang pagkukulang namin nagawa sa isip, salita sa gawa, Lord. Teach us, purify us, and sanctify us, Lord. At sa salita mo, Panginoon, namin mapapakinggan sa oras nito, Lord. May this word, Lord, be a correction to our ways, Panginoon. At mag-align kami sa iyong kalooban, Lord God. At patuloy, Diyos, magawa mo, Panginoon, ang nais mong magawa sa buhay ko ng bawat isa, Lord. At patuloy, Diyos, mag-glorify, Panginoon, ang Ama, ang Anak, ang Holy Spirit sa oras nito. At ikaw ang Diyos na aming itinataas sa lugar nito. Salamat sa tagumpay, salamat sa salita mo, sa pangunay sa Santong Espiritu sa aming kalagitnaan. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Glory to God. Amen. This is the day that we should rejoice. Amen. Amen. Bakit po? Because God is in it. Amen. Tayo malungkot. Amen. Bagyo lang yan. Anak tayo ng Diyos. Amen. So ano mang dinadala mo ngayon, surrender it to God. Amen. Because this is the day that we should rejoice and be glad because God is in it. Amen. Pero hindi po yun yung ating pag-uusapan. Amen po. It is great privilege po din na ako ay makapagsalita sa inyong harapan. Diyos po makamulihan sa umaga ito. I pray, Lord, sa Lord na buksan yung aking spiritual isipan at puso sa anumang ating maririnig, maybe correction to be aligned the ways na anumang nais gawin ng Diyos sa buhay natin. Amen? Amen. Hallelujah. Sabi po, may mulat po kayo sabi ko sa Amos chapter 8 verse 11 to 13. Amos chapter 11 chapter 8 verse 11. Sabi po, behold, the days are coming, declares the Lord God, when I will send a famine on the land, not a famine of bread, not a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Verse 12, they shall wander from sea to sea, and from north to east. They shall run to and fro to seek the word of the Lord, but they shall not find it. Verse 13, in the day the lovely virgins and the young men shall bring forth birds. Amen. Glory to God. So, in our series po, matatandaan niyo po ang ating series po ay Empowered to Serve. Amen. And we began by learning that every believer is gifted by God to serve in His kingdom. In part 1, we discovered that you and I are gifted. And in series 2, we've met the giver of gifts, the Father, the Creator of heaven and earth, gave and sent His only Son, Jesus Christ, to empower His people, and died and rose again after 3 days. He sent the Holy Spirit so that the Holy Spirit will equip us, the charisma. And that charisma is manifesting through you. So whatever gifts the Holy Spirit given unto you, use it for the glory of God. Amen. So in part 3, we shall shift to something deeper. Amen. Are you ready? Amen. Because hunger, empowered to serve hunger, a call to spiritual awakening. Not
not just hunger, physical hunger. It's about spiritual hunger. Because spiritual hunger is the fuel of our calling. Because without this hunger, our gift will grow cold. Glory to God. So spiritual hunger is the fuel of our calling. Without this hunger, our gift will be grow cold. So without Jesus at the center, our ministry, our service become self-centered. Ikaw lang matataas. Sarili mo lang ang iyong tinataas. Hindi na yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen po. So today's message is a call to our spiritual awakening, not to do more, but to desire Christ more. Amen. Are you hungry? Or are you hungry? Kasi po, kapag nagugutom ang isang tao, nagiging hungry man na siya. Ang isipan niya ay, sarili na iniisip. Gusto niya lang kumain. Nawawala na yung focus sa iba, kundi ang sarili niya lamang. Gusto niya mapulpit ito. Amen po. So, who is Amos? Sabi pong binasa. Si Amos po is a minor prophet. He is a shepherd. And a fig tree farmer from Tekoa. Siya po ay farmer ng sycamore fruit, fig tree. A town in Judah, the southern kingdom. Ang background po niyan ay si Amos po ay hindi nakalinya. Kung mapapansin niyo po, ang mga linya ng prophet ay mga nasa priest. Sometimes it's like Samuel. Sino ang nagturo sa kanya? Si Eli. Si Amos po ay isa lang po siyang farmer. Siya ay nasa southern kingdom of Israel. Ngayon, ang Diyos po ang nakakakita ng lahat sa ginagawa ng that time, way back, sa panahon po ni Amos. In 41 years na pag-reign ni Jeroboam II, yung prosperity, ay kala nila, iyon na yung nakakalugod sa Diyos. Subalit, ang Diyos ang nakakita ng lahat. Amen? Every nation, including the Israel, ay hindi nakaligtas sa vision o prophecy ng Diyos sa pamamagitan ni Amos. Amen? So si Amos po, from southern, pinausap siya ng Diyos para magsalita sa northern kingdom. Mapapasa po natin yan. That the Lord, the lion, shout at the Jerusalem. Lahat. Kaya po, ang Diyos po, nagsalita kay Amos, nagpunta sa Northern Kingdom, nagpa-prophesy, sabihin natin, ito yung napukan ng hari, that time, at nandyan din ang priest, na si Amaziah. So si Amos, from south, nagpa-prophesy sa northern. Kaya na merong priest doon na ikinalaga, bakit hindi siya ang magsalita? Bakit si Amos? Ang ginawa pa ni Amaziah, do not prophesy. Bakit po? Huwag daw siya magsalita sa kalagitnaan. Dahil ito ay kalagitnaan ng hari. Nasa presensya ng hari.
So si Amos po, ginawa niya ang pinag-uutos ng Diyos. Hindi natin alam kung siya ay namatay that time, wala nakabanggit sa Bible. Bakit po siya itinakwil? Dahil akala nila yung economical, yung prosperity, justice, na ginagawa nila, yung pag-aalay nila ng alay sa Panginoon, yung burnt offering, ay akala nila nakakalugod sa Panginoon. Hindi nila alam na ang Diyos ang nakakakita ng lahat. Yung justice, yung righteous, ay nabibili ng silver. At yung mga needy, yung poor, ay binibenta sa sandals lang. Yun po yun. Yung mahirap, ibibenta para lang sa sandals. At yung justice, yung righteous, that time, nabibili ng silver. Yun po yun. Kaya ako sabi sa Amos 5:21, I hate festival. Sige ba, sister, kasi flash po ng Amos chapter 5:21. Ito, I despise your feasts, and I take no delight in your solemn assemblies. Therefore, we can reflect on this, mga kapatid. When we are gathering in this church, tayo po ba ay we prepare ourselves na makakalugod sa harapan ng Diyos? O mauupo tayo dito para dahil meron tayong kailangan. Naupo tayo dito dahil gusto natin ang kagalingan. It is good. But what is lacking is yung hunger. Amen? Dahil dumating na ang salita ng Diyos sa pamamagitan ni Amos. Sabi sa 8:11, behold, the days are coming, declares the Lord, when I will send a famine on the land. Sino po? Ano makukuha natin dito? In point number 1, there is a famine in the land, but is spiritual. The days are coming, declares the sovereign Lord, when I will send a famine not of food or water, but of hearing the words of the Lord. Amen? So, sa ating mundo ngayon, the greatest crisis is not economical, not political, or even moral. It's a lack of God's word being heard. At po, and obey. God's word and obedience. This famine is intentional, mga kapatid. God withholds rhema, the living, spoken word, to awaken our dependence on Him. Kapatid, kung ikaw ay nakakaranas, ano mang iyong nararanasan, we can reflect. Huwag tayong basta-basta baka mamaya, yung nabibitawan natin salita is personal pala. Mag-iingat tayo. Na bakit ito nangyayari sa akin, Lord? Nagsisimba naman ako sa iyo araw-araw. Nagpe-pray ako without ceasing. Uma-attend ako ng prayer meeting. Gumagawa ako. Pero bakit ako nakakaranas ng ganitong paghihirap? Bakit ako nagkakasakit? Hindi mo ba ako anak? Kahit po in the church activity ko natin, you can hear God's voice. Ayan po.
Baka nakukulangan kayo sa turo ng pastor. O ano na kayo sa turo ng mga pastor dito. Kaya po kailangan natin, yung hungry natin is spiritual hunger for Christ, not on physical na nakukonsume natin. Dahil yung nakukonsume na yan, nilalabas. Pero yung word po na yan, na ating natatanggap sa ating Panginoon ay nagbibigay buhay, nagbibigay kagalingan sa ating po spiritual na lakad dito sa mundo. Amen po? So yung pakikinig natin ng salita ng Diyos ay hindi na maging isang information or knowledge, but we must wait the voice of God to reveal or give us the revelation. Kaya kapatid, I pray na bago tayo lumabas sa church na ito, ay magsalita ang Diyos. Amen. Baka sabihin nyo, hindi na nagsasalita ang Diyos, then ang Word of God na. Nandito na ang Word of God. Huwag po natin isilip sa Bible ang Diyos, mga kapatid. Dahil po ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel ay nagsasalita. Kung ang Diyos ay nagsasalita that time, gaano pa ngayon sa oras nito, na sa pangangailangan mo, not in just material, but in spiritual, kaya mangusap ang Diyos sa iyo. Through the works of the Holy Spirit. There is a famine in the land, a famine of hearing the words of God. So point number 2, hunger is a sign of life and a sign of growth. Sabi po sa Matthew 5 verse 6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Amen. So kapag ating kaluluwa ay buhay, ito po ay nag-yearn of something. Kapag nakukulangan, amen? Nakukulangan po ba kayo, mga kapatid? Nakukulangan yata kayo. If you feel spiritually dry, that may not be a curse. Kapag napapansin natin na parang spiritual dry ka, mga kapatid, pag nilay-nilayan natin, baka hindi naman po yan curse. Baka it is something na ginagawa ng Diyos sa buhay natin para ma-align yung buhay natin. Yung walking natin ay maging maayos. Dahil po ang Diyos po, nagsasalita yan, kahit gusto niya, gustong-gusto ng Diyos na magsalita sa mga tao. Pero in that time, o hindi pa oras, pinipigilan niya. Kaya po nung panahon po yun, ilang beses magkasala ang mga Israel, sa 2, 3. Pero nung pagdating ng pang-4, ay hindi niya na pinalagpas, kaya dumating na ang judgment. Kaya mapalad ang Diyos, ang bansa ng Diyos, at kanya sinasamba. Kaya po mga kapatid, yung hunger po ito na ating nararanasan, isa tayo na buhay ka. At meron pang kailangan ayusin sa atin. Lumabot tayo spiritual. Kasi hindi tayo hayaan na tayo mauulan. Makinig sa iyong pastor. Dahil darating ang Lunes hanggang Sabado, hindi nyo kasama ang pastor. Ang kasama niyo po ay sino? Ang Diyos. At hinintay lamang po siya na tayo ay kumausap sa Kanya. Yung komunyon natin sa Kanya
communion with God. Dahil po kapag po tayo ay naging komportable na, hindi na tayo umiiyak eh. Hindi na tayo umiiyak sa Diyos dahil komportable na eh. Kung mag-iman o dumating ang punos, komportable ka. Hindi ka na sumisigaw sa Panginoon. Kung dating first love mo siya, you stretch your hand, cry out to God. Kahit saan ka, dali ng Panginoon, nandun ka. Kahit ilang bundok pa ang nandyan, kaya mong lakarin, kaya mong tawirin para sa gawain ng Diyos. And that time na darating na komportable ka na sa iyong buhay, nalilimutan lang natin ang ating first love. Yung hunger natin sa paglilingkod, pag-ibig natin sa Diyos, nalilimutan natin. Glory to God. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. So when you're hungry, you seek. And what you seek is not just a breakthrough, but the bread of life. Jesus Himself. Amen. We seek Jesus Himself. Dahil po, ang salita po na ito ng Biblia, basahin man natin yan mula umpisa hanggang dulo, it point out sa ating Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Point number 3. Christ is the only one who can truly satisfy. Hallelujah. Sabi po sa John chapter 6 verse 35, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. Amen. Hallelujah. Sabi po sa John chapter 6, 49-51, your ancestor ate manna and died, but here is the bread that comes down from heaven, which anyone may eat and not die. So many are chasing healing, breakthrough, provision, success, but not Christ. Marami naghanap ng kagalingan, breakthrough sa kanilang finances. Pero nalilimutan nila yung pinakamahalaga, ang ating Lord Jesus Christ. Jesus is not a means to an end. He is the beginning. He is the end. He is not just the one who gives bread. He is the bread. He is not just the giver of life. He is the life. So a church empowered to serve must be anchored in Christ. Amen. So yung faith po natin, yung pananampalataya natin, ang church na to must be anchored in Christ. Ang Panginoong Jesucristo ang itinataas, hindi yung ating sarili. Kasi kapag ang sarili natin ang tinataas, yung ginawa natin, ang pinagmamalaki natin, that time will come na hindi natin magugustuhan ang gagawin ng Diyos. Kapag hindi tayo bumalik o nagsisi sa ano natin mga nabibitawan sa kita. So ating mga ginawa. So this is the time na we reflect on our activity natin ginagawa sa ating buhay pananampalataya. At kung tayo nagkukulang o nagkakabitaw tayo ng masamang salita, out of our emotion, not it's spiritual, na makapagbigay, kagalingan, kakapagbigay ng paglagok spiritual ng ating mga kapatid, pati sa atin. It's time to change our way of mind. Christ must be centered sa buhay natin. Kasi ang Diyos po mismo, ating Panginoong Jesucristo, siya ang buhay, siya ang tinapay.
pag kumain ka at tinapay nito, eh, hindi ka na magbuto. Hindi ka na marulang. Amen? So number 4. Mabilis na po ito. Hunger fuels calling without Christ will burn out. Amen? We can serve. Di natin kaya mag-serve sa ating sariling lakas. Gifts without Christ, ito po ay mag-lead to pride, our destruction, pagkasira natin. Ministry without intimacy leads to burnout. Kaya importante po sa mga tumatayo, lalo na sa ating worship team, na meron silang intimacy, relationship with the Lord. Dahil po kung wala kang intimacy sa ating Panginoon, wala pagbabago sa iyong buhay. Yun at yun pa rin. Kahit gano'n pa tayo kagaling kumanta, tumugtog, o magsalita, pero kung hindi mo pinaparangalan ang nagbigay sa iyo nito, hindi mo itinataas ang Panginoong Hesus sa buhay mo, it will bring burn out to you. Service without presence leads to performance. Amen? Kaya kapag tayo ay tumatayo sa harapan na ito, hindi po tayo nagpe-perform, mga kapatid. Kailangan po natin maramdaman ang presensya ng Diyos. Dahil ang presensya ng Diyos, ito, kaya po tayo narito para maramdaman natin ang presensya ng Diyos. Yung gawa ng Holy Spirit sa ating kalagitnaan ay gumawa sa buhay natin. Yung gifts na nakatago sa iyong bulsa, sa anumang bulsa yan, ay mailabas mo na, hindi po pera, mga kapatid. Hindi anumang po yung pinagkalood sa iyo ng Holy Spirit. Ang Diyos po nakakalam yan. Ito po'y magamit sa ikalulugod, ikararangal ng ating Panginoon Jesus. Ang Ama, Panginoon Jesus, at ang Holy Spirit. So gifts without Christ lead to pride. Ministry without intimacy leads to burnout. At service without presence leads to performance. So but when we hunger for Christ above all, our motives and ministry and mission align with heaven. Amen. Kapag po tayo ay patuloy na nagugutom, na uuhaw sa presensya ng Panginoon, makikita natin, we are being aligned sa kalooban ng Diyos. We do more like Christ. We seek Christ more sa buhay natin. Kaya po sabi nga po sa Proverbs ba yun, na kahit anong sipag mo sa pagtatrabaho, umaga ang gigising, sa gabi, late ka na natutulog, it all vanity under the sun. Bakit po? Baka yung faith po natin ay kulang pa. Pananampalataya sa Panginoong Jesucristo na siya nagbibigay ng lahat. Ang kasagutan ay nasa Kanya lang. Yung source natin, which is in heaven. Pero po, ang Diyos po, lahat yan pinaparaan sa atin para ma-align. Yung posture ng ating pananampalataya ay ma-align sa kalooban. Kailangan po sa believers o follower of Christ, alam natin yung season na ating kinaharap. Dahil merong season of harvest at merong din season of famine.
Kaya nga po, sabi po ng Amos 8, Amen? Behold, the days are coming, declares the Lord God, when I will send a famine on the land. Sino po nag-send? Lord. Amen? So yung famine po na yan, pinadala yan ng Diyos, hindi para ikaw ay maghirap. Ikaw ay para mag-prosper. Not in material things, but spiritually. Prosper natin. Yung mga bagay na yan, yan talaga ay focus lang yan. Ang importante na mag-prosper tayo is spiritual. Ang salita ng Diyos, yung rema, spoken o living word of Diyos. Pag-rema sa atin. So number 5 points. God used hunger to awaken and separate His people. Sabi ko sa 1 Samuel 3, verse 1. In those days, the word of the Lord was rare. Sa ibang salin mo, it is precious. Apaka-rare talaga ng salita ng Diyos. In times of silence, tandaan nyo mga kapatid, God is not absent. He's working underneath the surface. Gumagawa ang Diyos. Pakala natin, pray tayo ng pray. Hindi mo nagsasalita ang Diyos. Pero hindi natin alam. Hindi natin alam kasipan ng Diyos. Ang Diyos ay gumagawa na hindi natin nalalaman. Amen. He's working underneath the surface, calling us deeper spiritual famine process, a separation between religious and the real. Amen. Kaya nga po, hate ng Diyos, yung mga peace na ginagawang pag-aaray ng that time ng mga Israel. Bakit? Kala nila nakakalugod yun, pero nalilimutan nila yung mga poor, yung mga needy, yung justice ay binibili nila, binibenta nila. Kaya nga po, makikita niyo po ba yung hunger ng women's ngayon? Amen. They are hunger in the Word of God. Hungry. Ano pa man yan, nagugutom kayo sa salita ng Diyos. Sa kalooban ng Diyos. Bakit po? Without vision of God, there is no direction. Kapag nakikita natin, ganito ang gagawin natin, pero walang kalooban ng Diyos, kumikilos ka, ito po'y panuwala. Pero kapag ito ay nagmula sa Diyos, at ikaw ay nakinig, at kumilos ka na agad, it brings direction sa buhay po natin. Amen. Kaya kapag may dumating na problema, huwag tayong tumakbo kung saan. We must hear the direction or vision from God so that our direction may be right. Baka mamaya magkamali tayo ng mapuntahan, madapa pa tayo masugatan. We must come straight, running to the Lord Jesus Christ. Bakit po? Our Lord Jesus Christ is our bread, our life, and the Holy Spirit that is in within you, within us, equip us. Kaya po yung famine na to, nararanasan sa buhay natin, it tests us. Yung spiritual na pamumuhay natin, kung tayo ba talaga ay tunay na mananampalataya sa Diyos na kahit ang dumating ang problema, ay nandyan at kaya mo paligtas sa iyong kamay, Lord, I know that you are the God of heaven and earth.
who created this in my life. At alam ko, ito'y ginugunan mo na. Amen. Kaya yung mga nangyayari sa atin, imposible sa tao. Sinabi na ng doktor na hindi ka gagaling. Huwag mong pangunahan ng Diyos. Because the Lord God says you are healed. You are healed. Amen. Ano man diraramdam mo sa iyong katawan, you are healed. Yung mga anxiety worries mo, na-overcome na po yan ng ating Lord Jesus Christ. We are victorious son and daughter of God. Kaya po masasabi nyo na lang, praise the Lord! Amen. When you shout, praise the Lord! Amen? The victory is already knows it. Amen. The spiritual balance cause separation between the religious and the real. Dahil nga po, yung mismong siya Masiya, hindi niya pinapakinggan yung judgment na sinasalita ni Amos. Sinasabi niya, umuwi ka doon sa iyong town, sa Judah, doon ka magsalita. Chris na po yun. Pero, binabaliwala ang mensahe ng Diyos. Amen. Kaya po, every believer must be malakas yung discernment natin. Open yung ating spiritual discernment sa sasabihin ng Diyos sa buhay natin. Baka mamaya nagsasalita ng Diyos. Di ba kayo hinihintay niyo yung salita ni Pastor? E mamaya, nagsasalita pala sa iyo, ipapibahin mo, ang Diyos ginamit ipapibahin mo salita sa iyo. Amen. Si Amos, hindi siya nakalain sa propeta, isang magsasaka, farmer. Kaya nga sinabi ni Amos, kung pinagsabihan siya ni Amasiya, hindi ako propeta, isa akong magsasaka. Pero dahil pinag-uutos ng Diyos, kailangan niyang gampanan ito. Amen. So, famine, spiritual famine causes separation between religious and the real. A refinement of purpose. Nire-refine niya kung ano ba yung purpose mo sa buhay. Bakit ba tayo narito? A release of greater intimacy with those who press in. Yung dati yung intimas mo, ganyan lang. Eh meron nag-request pa sa'yo. No? Hindi ka kapatid. Madali tayo matangay. Eh yung intimasin natin ganyan. Eh kung ang intimasin natin ay lang ganyan. Sa bawat harap natin sa Panginoon, we are excited na mayakap natin ang Diyos. Kahit anong gawa ng kaaway, ay hindi ka na matatala. Ito po kapatid ng IMS. Bakit po? Dahil yung relationship mo, yung communion mo with God is sobra. Deep. Kapag ganun yung ating pananampalataya, yung intimacy natin sa Diyos, kapatid, mapipitaw ka pala pero nothing can grab sa kamay ng Diyos. Hawak tayo ng Diyos ng mga panan. Buhay natin. Yes, kahit saan tayo pumunta, saan man tayo bago pumaroon, kasama natin ng Diyos. Hindi tayo matatakot. Mas man o bagyo, kahaman, ang Diyos ang ating kasama. Number 6, what hunger
looks like in a Christ-centered life. Siyempre po, unang-una, you desire His presence more than His blessings. Amen? Sino po dito yung blessing gusto? We desire the presence of God more than His blessings. Number 2, you don't move without His word. Hindi tayo makikilos hanggat walang pinag-uutos ng Diyos. You measure success by obedience, not popularity. And you surrender your own vision of God. Vision. Yung vision natin, meron tayong sariling vision. I-surrender natin to. Dahil ang vision ng Diyos ay mas maigi kaysa sa atin. Amen. This is what Jesus modeled. He said in John 4:34, my food is to do the will of Him who sent me. Yung pagkain ng ating Panginoong Jesus is yung gawin ng kalooban na nagsugo sa Kanya. Ngayon, yung kalooban ng Panginoong Kristo, yung model natin, we do kung ano yung ginagawa ng Panginoong Kristo. We help the needy, yung nangangailangan, may mga sakit, we pray for healing. Ang inaandiyan ng demonyo na papalaya sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. So our number 7 is to stir up the hunger in you. Amen. Kaya po sabihin niyo po sa inyong sarili, when was the last time you went in prayer? Not for a miracle, but just for more of Jesus. Kailan ka ulit umiyak sa Diyos? Hindi dahil sa pangailangan mo ng miracle, kundi more, you desire more sa ating Panginoon Jesus. When was the last time you waited before speaking? Until you heard from God. Amen. Namusok na ba ang Diyos sa buhay natin? The hunger for God is not weakness. It is not weakness. It is your greatest strength. Yung pagiging gutom natin, yung spiritual hunger natin, it is our greatest strength. Bakit po? Alam mo, mahal ka ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya itiwan. Kaya ikaw ay dumadanas ng ganyang anumang dinadanas mo ngayon. Dahil para ikaw ay may align sa posture na kalooban ng Diyos. Para sa mamaya, it's your vision, not God's vision. Because it draws you to the one who empowers. Our spiritual hunger is not our weakness. It draws more who empowers us. The one who satisfies our needs. Spiritual needs, all aspects of life natin. The Lord Jesus Christ satisfy Him. At siya ang nagpapadala na hindi natin inaasahan na pinapadala sa atin. Amen. Gusto niyo pa po ba? Are you hungry? Gutom na po ba kayo? Amen? So, dito po ako magtatapos.
Being a follower of Christ, huwag tayo may stuck sa kung meron tayo ngayon. Being a follower of Christ is not about you speak, it's about how you action, how you obey the word of God. Then, marami nagsasabi, Lord, Lord. Pero in action, wala naman. Yan ang ayaw ng Diyos. Kasi inawit natin, Lord, prepare me to be a sanctuary. Amen. Sino nakakalala na? Pinata natin last Sunday. How can we prepare ourselves to be a sanctuary kung hindi natin sinosurrender sa may likha sa buhay natin? Tinanggap natin si Kristo, pero hindi lubos-lubusan. Dahil hindi pa nagsisimula ang church. May iba't iba. May iba't ibang session na nagaganap. Not in just in our church, but in the whole Christian life. Nangyayari ito. Amen. Kapag isinurrender mo, anumang bisyo, ipanapanalangin natin ng mga kapatid na ito, that the time of God will come na mabago sila. Na magamit nila ang buhay nila ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Not just only performance, but in the presence of our Lord God. Dahil importante ang presensya ng Diyos. Ibigay natin mga gawa ng paway. Ibigay natin. At tinitignan mo ito yung action natin. Ang puso natin, dapat tayo sumunod. Magdote yung bagyo, ulo sa buhay natin, susunod pa tayo sa pinag-uubos natin. Amen. Kaya po mga kapatid, this message is call to our spiritual awakening. Yung first love natin sa paglilingkod sa Panginoon ay may stir up sa oras ito. Amen po. Amen. Tayo po ay manalangin. Father God, in the name of the Lord Jesus Christ, our Savior, I pray, Lord, that you awaken our hunger for you, Lord. More of you. Not on the material blessing, Lord, but more of you, Lord. Speak in the heart of us, Lord. Bawat puso ng bawat isa sa oras ito, Lord, ang salita mo, Panginoon. And I pray, Lord, and I renounce, Panginoon, whatever activity na hindi kalooban mo, Panginoon, sa buhay po namin. Kung ano bang ipinagkakupuyat namin, Panginoon, na hindi kalooban mo. Ano bang worry, ano bang anxiety na meron kami dinadanas, Panginoon, we surrender, Panginoon, sa iyong mga kamay, Lord. In the mighty name of your Son, the Lord Jesus Christ, Panginoon. Ano bang kung pagkukulang shortcoming namin, Panginoon, we surrender it to you, Lord. Cleanse us, purify us, Lord. Lord, we desire you more. We desire your presence more in our place, Panginoon, sa buhay po namin. Sa aming kalagitan, sa aming puso at kaisipan, Lord, ikaw ang manguna sa bawat isa sa aming Panginoon. Lord, stir up, Panginoon. Strip away any distraction na nakukuha namin sa cellphone, Panginoon. Sa aming nasa paligid, Panginoon. Strip away all of it, Panginoon. Because, Lord, empower us more. More of you, Panginoon. More of your word, Panginoon. More of your presence, Lord, Panginoon. Equip us, Lord. Empower us, Lord. So that your word may be empowered to other, Lord. May be benefits to our children or our children. Yes.
not in the church, Panginoon, pati po sa ibang lugar, Panginoon, kung saan mo kami idadako, Panginoon, empower us, Lord, equip us, Lord. Ikaw ang mataas, Ikaw ang maparangalan, Ikaw ang madakila, Panginoon, hindi ang sarili buhay, Panginoon. Lord, strip away any distraction, ambition, anumang hindi, Panginoon, sa amin, Panginoon, gawa ng kaaway, Panginoon, alisin mo ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. We are free in the mighty name of Jesus. Every shackle that hinder our praising and worship you, God, is being broken in the name of the Lord Jesus Christ. Lord, we thank you and we hunger for your word, in your voice, in your presence. Empower me and all of us, Lord, Panginoon, not just to serve, Panginoon, but to serve with your heart, Panginoon, in the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen. Amen.